Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Makasaysayan gabi po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chu, ay isang public historian. Welcome to Bibal Group, Kasaysayan, Kaysaya. Ayan mga kaibigan, no? Maraming po salamat. No? Bujay Sedutan, thank you very much kapatid, no? Na narito ka. Preempted airing po kami kasi next week dapat tayo, kaso may graduation po ako at nandito yung pamilya ko sa panahon na yon. So, sorry muna, no? Pero sabi ni Dave de la Cruz, good evening Doc Xiao. Of course, batiin muna natin yung ating mga kababayan, ano, na syempre, yung mga bahagi ng ating Bibal Group, ano, syempre, ating pong babatiin ng ating presidente, no? Na si Gaspar Bibal, di ba? Si Christine Magdigma, no? Rio Brihino Lim. Ayan, teka lang. Anuin ko lang yung ating mga babatiin, ano. Oo. Rio Brihino Lim, syempre, nandyan ho, ano. Wait lang, Nasaan na ba yun? Yan, Rio Brihino Lim, syempre, si Kim Carlo Rente, Benis Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Lyle Dino. Yan, syempre si Bujay, nabanggit na kanina. Kakatapos lang po ng State of the Nation address ng ating Pangulo. Kumusta po kayo? Ano po ang masasabi ninyo? No, hindi ho yan ang topic natin, pero napakahalaga po, no, na yan ay napanood po natin dahil yan po ay mga bagay na dapat na sama-sama nating pag-usapan. Ano ba ang kalagayan ng ating bansa? Ano ba ang nagawa ng presidente at ng kanyang administrasyon sa ating buhay? Napakagandang pag-usapan. Pero ayan, madami ho na tayong comments dito. Dave de la Cruz, Rory Ikong, mula sa inyong kampon, no? Magandang gabi po, Peso. So, salamat, Rory, no? Jessica Ling, good evening, Doc. Mabuhay Kuya Xiao Chua, sabi ni Xiao Chua. Danilo Lumabas, magandang gabi, kaibigan. Gayon din, binabati ko ang ating ano, no, yung ating mga kasama dito. Teka, yan, si Justin Cayetano, makahingi daw ng birthday video greetings from you sana. Birthday ko na po bukas. So ayan binabati na kita, no? Justin Cayetano, July 23, ka-birthday mo pa si Apolinario Mabini, 34 years old na daw siya. Sana all 34, no? Sana all, no? Pero salamat, Justin Cayetano, na ngayon ay from the local television ng Pampanga, nagtatrabaho na sa IBC 13 kung di ako nagkakamali, no? So salamat, Justin. Sana tama yung aking sinabi. Ano? Sige. Yan. Okay, sige. Ano pa ba? Sino pa ba ang mga yan? So yan, salamat po sa 21 watchers natin, Cecilia Banicod. Magandang gabi, no? So, yun. Yan, pwede natin pag-usapan yung SONA sa ating mga bahay-bahay, pero kasi ngayon meron kasi akong gustong bigyan ng pagpupugay, no? At anong pagpupugay ito? Siyempre ito po yung ang ating kaibigan na si Gino Trinidad. Oh. So siguro gusto kong ipakita sa inyo yung aking panayam, no, kay Manny Calairo recently na nagbibigay pugay kay Chino. No? So yun po yung isang aanuhin natin ngayon, ano yung ating bibigyan ng pansin, no, dahil si Chino ay talagang mahalaga din sa mundo ng sports. So nakakalungkot po yung kanyang pagpanaw, ano. So sige, bibigyan ko kayo, no, ng ano, no, so muli ito ay alay natin kay Ginoong Chino Trinidad na sumakabilang buhay po, no. Siguro babasahin ko muna yung aking tribute sa kanya, no, kay Chino Trinidad, no, na isang kaibigan po natin na maalam na, no. So ito po, no. Hinahanap ko lang yung ating ano, no, yung ating
post tungkol sa kanyang pagyao na nakakalungkot. Deo Optimo Maximo, Manolo Chino Trinidad, 23 July 1967, 13 July 2024, Filipino sportscaster and cultural worker, founder, Pilipinas HD. Para sa taong walang patid ang pagmamahal sa bayan, hindi lang sa kultura ng sports, kundi maging sa kasaysayan ng bayan. Salamat sa paggalang ninyo sa nakaraan at sa mga historiador. Sa uli natin pag-uusap, pangarap niyo pang makita na may tayo ang Museum of Philippine Sports History at may nais kayong i-display ng mga gamit. Ang laking puwang ang iniwan mo sa amin, sir, na kailangang punan. Sana may pagpatuloy sa sarili namin paraan ang inyong nasimulan. Salamat sa pagkikipagkapwa-tao. Paalam, Boss Chino, mahal ka namin. Yan po, no? Ang ating mensahe ukol sa pagyaho ni Sir Chino Trinidad. Gusto ko kayong bigyan ng ilang mga larawan, no, ng mga alaala tungkol kay Sir Chino Trinidad, no. Aking bubuksan yung aking Facebook upang maipakita sa inyo ang ilang mga larawan, no, na through the years po ay nakuha po natin sa ating paglalakbay with Sir Chino Trinidad, no. So mula po sa ating Facebook po, no, makikita natin ito. Ito. So ilan pong larawan na mula sa aking FB page, no? Atin po ipapakita dito, yan po, no. Ilan sa mga pagsasamahan namin sa kanyang mga pagpapanayam sa mga historiador, no? Sa mga dokumentaryo na kanyang ginawa, no, tungkol sa ating mga bayani. Ay talagang yan, kasama natin si Dr. Mila Guerrero, si Eyo Salazar, iba pang mga nakababatang cultural worker, si Arvin Ingol, si January Ramos, si Architect Cesar, no, ng proyekto. O, kasama natin dyan, no, si Jun Aquino, Ian Alfonso, at ang iba pa natin mga kasama, no, sa Pilipinas HD. Ito yung opening ng Pilipinas HD, kasama natin si Sir Eddie Ilarde. Pag tinignan nyo yung aking t-shirt, Duyang ng Magiting, galing po sa kanyang programa yan, yung disenyo ng shirt na yan. So yan po, no. Ito yung huli naming pagkikita ni Chino, no, recently, no. At kung naparangalan po yung kanyang magulang ng Philippine Boxing History Association. Ayan, Philippine Boxing Historical Association. So yan po, no. Yung pong burol po niya, nung napuntahan po namin nung isang araw, ay talaga naman, no, talagang pumunta kaming mga historiador. Sama po yung mga kasamang nakababatang historiador tulad ni Jonathan Balsamo at ni Ian Alfonso, no, na mga board member po ng Philippine Historical Association. O na kami po ay tumungo doon sa burol ni Sir Chino Trinidad. Ayan po, no, yung aming mga larawan ng aming pamamahalam kay Sir Chino Trinidad last week, no. Na-meet po namin ito, kapatid po niya yan. Si tatay niya po, ang dakilang sports writer na si Reca Trinidad, no. Nanay ni Sir Chino na si Ma'am Fe Trinidad. Siyempre, yan yung ilang mga larawan niya noong unang panahon. Mga memorabilia, no. Ayan, kasama natin si Ian Alfonso, si Jonathan at si Berto, no. At yan ho kami doon sa burol na ginanap sa sanctuarium po, no. At ito kasama po namin si Ma'am Babs, yung kanyang may bahay. So nakikiramay po kami sa pamilya Trinidad, ano po, sa pagyao po ni Sir Chino Trinidad. Ito po, bigyan ko po kayo ng ng isang yung panayam natin kay Kabayani Emmanuel Franco Calairo po. Pag-usapan po natin si Sir Chino Trinidad. Ito po. Siguro hindi na natin muna pagtagalin, baka masira yung ating natin Keshaw, no? Si Keshaw muna tayo. At nandun sila ngayon sa wake ni Sir Chino, no? Siguro pasok muna natin. Sir, magandang gabi po, Doc. Xiao Chua. Makasaysayang gabi, Sir Manny.
at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. The Doc Manny Kabayani. Na-miss ka namin, Sir Manny. At Oo nga eh. maraming salamat po sa pagkakataong ito. Actually, kasama ko din dito si Ginoong Ian Alfonso. Ayan po. Ayun. Mamaya kakusapin din natin. So nandito po ako ngayon, Sir Manny, sa Sanctuarium. Sa ikatlong palapag po, narito po yung kwarto kung saan po nilalamayan si Sir Chino. Nandito po yung kanyang si Ma'am Babs. Nandito po yung isang anak po niya, nakita ko. Tapos nandito rin po yung nalulungkot po ako kasi yung mga magulang po ni Sir Chino na buhay pa ho, no? Si Sir Eka Trinidad na isang napakagaling sports writer at saka sports reporter po. At saka pati yung mother ni Chino, no, yung asawa ni Sir Eka, is ano rin to, mga sports reporter po ito. Kaya yan no, nasa DNA, kumbaga, ni Chino yung pag-ibig sa sports. So pag nakita nyo dito sa Sanctuarium, may lobby po ito. Yung lobby po sa ilalim, dito nakikita nyo yung elevator tsaka yung parang balcony. Sa ilalim po niyan, punong-puno ng bulaklak. Hindi ho na ho magkasya dito yung bulaklak. At pati yung dito sa paligid, puro bulaklak din po. Ganun ho karami at nagmamahal at wala hong patid ang pagdating ho ng mga nagmamahal kay Sir Chino. Sabi nga ni sino ito ng mami ni Sir Chino, kapag ho may isang umalis, may 5 dumarating. Ganun daw ho yung rate ng tao in the past few nights po, Sir Manny. So yun po ang sitwasyon po dito. Maraming salamat sa siya. Alam nyo, ligit sa kaalaman ng lahat, napakalapit sa history, no? Promotion of history si Sir Chino kasi marami nakakaalam, sportsman yan no? Pero sa natin, 'di ba, sa ating area ay talagang kilala rin si Mr. Chino Trinidad, no? In fact, nga yan isa nga yan sa mga meron siyang ginawa na Filipinas HD na channel, no? At yan ay nagpo-promote ng mga kagalingan ng mga bawat Pilipino, no? Yes sir, meron kayo mababanggit pa? Ay opo, alam niyo noong 2014 or 2015 yan, inimbitahan niya ako. So kakain daw kami. So ito yung hindi ko makakalimutan. Sumakay kami sa kotse, so nandun kami sa harapan. At doon sa kotse, kinuwento niya sa akin, ito yung kanyang dream na magkaroon ng bakit daw nanonood ang mga Pilipino ng mga history channel na wala namang history na nandun at wala namang tungkol sa Pilipinas at Discovery Channel. Sabi niya, kung pwedeng tayo ang gumawa mismo ng content tungkol sa ating kultura at kasaysayan. At 2015 yan, naman 2014-2015, hindi ko na maalala. Yeah. Pero alam niyo, nakakatuwa kasi visionary po si Sir Chino, no? Sa kabila ng kanyang ginagawa sa sports na napakarami, no? May radyo, may TV, alam niyo nung panahon na yon. Naisip pa niya, gusto niya gumawa hindi lang ng mga programa o video. Gusto niya gumawa ng sarili channel, no, na may franchise na mag-broadcast na puro ang content tungkol sa kultura at kasaysayan natin. So doon po nagsimula yung Pilipinas HD. Ang Pilipinas HD po, sinushoot na ho natin sa Manny, naalala nyo? Yes. Nagbigay siya. Diba? Nagbigay-pugay po siya sa mga historian bago po nagkaroon ng mga shoot. Dinner muna ang mga nakipag-dinner muna siya, halimbawa sir sa inyo, sa akin, kay Mila Guerrero, kay Seo Salazar, no? At iba pang mga historians. Kaya nga ho, buong-buo yung tiwala na ibinigay natin sa kanya at siya naman po ay pinalaganap niya po yung kwento ng ating mga bayan. So suot ko yung isang programa niya, yung Duyan ng Magiting. Tama. Duyan ng Magiting. Inano to, yung mga bayani natin, dinidiscuss po niya. Tapos mayroon po siyang programa tungkol. Itong magandang programa niya din, maliban sa Duyan ng Magiting, yung tungkol kay General Emilio Aguinaldo din, kasi may Bonifacio siya, balanse naman siya May Andres Bonifacio siya. Meron din siyang tungkol kay Emilio Aguinaldo, and in fact, doon sa Emilio Aguinaldo, 150, yung kayo pong sumulat noon. Kayo ang sumulat. Balanse po, no? Yun yung isa sa pinaka-balancing documentary on a hero, no? Na talagang tinalakay yung mga issue, yung mga kung ano man. At natin ang kadakilaan na ni General Emilio Aguinaldo at yung kanyang kontribusyon sa ating bayan. At siyempre, yung ganyan yung pagtataguyod niya. Alam ko si Ian, may maikukwento pa. Halika Ian dito. Sumama ka. Kwento mo yung tungkol sa, sa yung project noon at paano sinuportan din. Dr. Ian Alfonso.
Sounds medyo mahina. Ano, Sige. ayun, So, well, medyo mas maraming pinagsamahan sila Prof. Xiao sa si Sir Chino. I think mas nakilala ako ni Sir Chino through you. Apo. Way back in 2014 nung pinaplano pa yung Pilipinas HD. Kakaisang taon noon. Si Sir Chino pala ay follower ng Project Saysay. Wow. So, ang ginawa Grabe, no? Yung mga quotes ng mga heroes na, well, poster lang kasi yun dahil hindi siya gumagalaw. Hiningi niya yung master file and then lagi niya pina-flash yun na gumagalaw sa HD. And then yung mga, nung bago pa po magkaroon ng MOA between you and Sir Chino, natatandaan niyo po yung Sir Manny. Yes. Nangihingi na ng mga videos si Sir Chino sa NCT. 2014, 2015, 2016 din, nandun na yung documentary natin, lumalabas na rin sa Pilipinas HD. Free yan, ha? Free airtime yan, ha? Yes, free airtime, yes. So, parang deleted na lang yung MOA with NHCP, no? Kasi nga, pinupush ni Sir Chino ang NHCP noong panahon ni Sir Manny na mag-produce pa ng mga documentary at talagang punuin yung airtime ng Pilipinas HD. Para sa Philippine history. At wala siyang sinisigil kahit 5. Grabe. Grabe. My God. So ayun, po. No? At saka parang Dogs in Philippine History yung book. Ano rin siya, isa siya nagmamahal din sa mga aso. Nga hindi na kami nagkita dahil yung libro niya, hindi ko na naiabot. Yeah. And then mas interested siya dun sa bago nating libro, Sir Manny, yung about sa Makabebe. Dahil ni Prof. Xiao, mas gusto niya yung balanse. So, kung naitopic niya yung Bonifacio Aguinaldo sa Pilipinas HD, so gusto rin niya bigyan ng test yung Makabebe, no? So, sayang na talaga. Oo nga. Alam niyo, meron pang kasama rin natin si Sir Chino, alam niyo, kausap si Dr. Gasali na tiga Malaysia at nagpaplano na rin kami na i-document nga itong shared heritage sa Southeast Asia para dito sa 650. No, ang huling usapan namin nung Abril no. At naghihintay lang ng fund. Alam mo naman, production may gastos 'yan, no. Pero 'yun mga pending pa, no. Kaya talagang nakakabigla, malaking kawalan talaga si Sir Chino sa industriya ng promotion ng ating kasaysayan, no. Kasi maski na tayo, wala naman tayo talagang plataporma na katulad ng ginagawa niya, no? Oo, at malaking bagay 'yan, no. Kaya ayun, wala pa sila wala pa sila Jubal. Dapat hinantay pa namin, papunta pa lang. Mamaya baka meron pasok kayo diyan, no? Ma-interview natin, na. Pero yun na nga po siguro huling mensahe ko na lamang po, no. Una sa lahat, Sir Chino, no, maraming salamat kasi po yung una mahal ka namin kasi minahal mo yung mga historiador, ginalang mo yung ating kasaysayan, pinalaganap mo. So walang patid yung pagmamahal mo sa bayan, no? So yun po ang salamat at mayroon katulad mo na nakasama namin kahit napakaikli, no? At marami pa sanang pwedeng gawin. Nagawa mo na, meron ka ng legacy. So salamat po kasi bilang sports writer, nasaksihan niya kasaysayan, nagulat ng mismong kasaysayan ng ating palakasan. Pero mas dagdag pa doon yung pagmamahal niya sa nakaraan natin. Kaya yun po. Salamat, Sir Chino. Mabuhay ka. Mabuhay. Ian, baka meron ka masabi, Sir Ian. Mensahe lang. Sabi na ni Prof. Xiao, pero yun nga, ang laki na pasalamat natin kay Sir Chino dahil sa dinami ng mga taong dapat na mag-champion ng Philippine history, no? Sa isang Chino Trinidad pa natin nakakasahat na yung ginayon at yung effort. And then, bago ako umalis din sa NHCP, natatandaan ko sa Chino, lagi niya akong kinukulit, Iyan, sana malagyan ng historical marker yung 100 years ng participation ng Pilipinas sa Olympics ngayong taon na to. Lagi niyang bukang bibig yung pagkasama ng sports sa kanang kasaysayan. At sana bayan din tayo sa Chino sa ating dito sa Olympics this July sa Paris. Gusto kong idagdag pala, no? Papaalam na yan, pero ito, gusto ko lang idagdag na kanina nalaman ko na yung palang meeting na pupuntahan ni Sir Chino nung siya ay bumagsak sa Newport, no? Sa Newport, basta yun, kung saan man siya na, ito po yung makikipag-meet sana siya kay Efren Bata Reyes. Exhibition ng Philippine sports din.
So imagine niyo hanggang sa huli yun talaga yung gusto niya ipakita yung kadakilaan ng Pilipino. Tama. Oh, Died in the line of duty. Parang tayong mga historiador, yun. we can only wish na sana ganun din in a way. We will Oo. all na We're natutuwa doing our tayo best. sa ating mga adhikay. Tama, no? So maraming salamat sa inyo, Sir Shao, Sir Ian, no? At kung dumating sila, anytime pwede kayo pumasok kapag dumating sila Jubal, na? Sige po. Ingat po. Ayan. Alright, no, yan po yung panayam natin kay Kabayani Doc Manny, no, nung kailan nga ba ito? Nung Wednesday. Yeah. Thursday ba? Thursday. Diba? Wednesday yata yun. Tama, Wednesday. Nung kami pumunta doon para sa burol ni Sir Chino Trinidad. Alam nyo, doon ko rin po nakilala. By the way, batiin ko lang, no? Ang ating makasama dito, napanood daw ni Jesse Kaling yung interview ko kay Mr. Manny bago siya interviewin ni Sir Manny. Marites Lerio Ababaw, no? Maria Nael, hello Maria Nael from August 21 Movement. Kay Bill Machua, makasaysayang gabi po, Doc Professor Xiao. Salamat po. Okay, nakilala ko rin po nung gabing yun, ang isang kaibigan din ni Sir Chino Trinidad at hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Isa po siyang doktor, physician, radiologist at siya po'y nagpakilala sa akin bilang Philippine basketball history enthusiast at marami po siyang memorabilia. Sabi ko, gawa na tayo ng tribute kay Sir Chino sa pamamagitan ng pag-guest sa show na ito dito sa Vibal Group, Kasaysayan kay Saya. Ayan, mga kaliba, kundi si Dr. Michael Rico Messina. Makasaysayang gabi, Sir Rico. Hello po. Hello? Teka, yan. Nagbukas ka ng ano. Okay. Sige po. I-off ko lang po yung aking background. Sige po. Oo. Abu J, bigyan natin si Sir ng ano, no, nung ang tawag doon, yung permission sa pag-share ng screen. Ayan. Sir, Yeah. makasaysayang gabi, no? Nice to meet you. Doc, no? Doc, ano ba, Michael ba o Rico ang mas gusto mo? Actually, Sir Xiao, ang palayo ko po ay Miko, M-I-C-O. Oh, ayun. Miko, kasi Michael din ako. So magkatukayo tayo, hindi ba? Oo. Yes, po. Well, una sa lahat, no, ilang katanungan muna bago natin pag-usapan yung Philippine basketball. Gusto kong malaman, paano kayo, ang favorite question ko lagi is, as a person, ano yung pinaka-earliest memory nyo? At the top of your head, pinaka-maagang alaala ninyo bilang isang tao? Okay. Ako, sir, ang pinaka naalala ko nun, yung unang memory ko, parang as a baby na naglalaro ako ng mga alphabet blocks. Ewan ko kung alam pa siya ng mga kabataan ngayon. So before may mga bloke, tapos may mga letters na sa bawat side ng cube. So parang yun yung naalala ko, Sir Xiao, na ina-arrange ko siya. Tapos nakikwento pa nga, Sir Xiao, ng mama ko na tinatanong niya ako kung anong letter yung nasa cube. Tapos yung sinasabi ko, yung nasa likod. Ay, ang galing. So yun yung sa mga unang mga alaala ko, Sir Xiao. Para kasing ina-analyze namin yan na ano ko yung earliest memory actually is according to Winston Churchill, no? Kasi he also opened his autobiography that way, no? Yung very first memory niya. Parang it is also defining of you, what would you would become. And siguro yun nga, yung pagmamahal nyo sa pag-aaral, sa edukasyon, ay naroon na inherent. No? Dahil lang naalala nyo talaga yung unang yung pagbasa, unang consciousness ng pagsulat, halimbawa. So siguro yung next question na yun kayo ay naging doktor, no? Kayo ay naging doktor. Pero paano kayo nahilig sa Philippine basketball? Ano yung journey po ng buhay ninyo diyan sa magiging mahilig sa basketball? Ako, aamin na ako sa inyo na wala akong hilig sa basketball. Pero I know enough. I know that how important it is at pinahahalagahan ko. In fact, kahit nga hindi ako nanonood ng basketball talaga,
kilala ko yung ilang mga basketball superstars na mahalaga sa ating kasaysayan. At siyempre, mayroon mga aklat na nababasa naman tayo, no, tulad nitong kay Christian Bocobo at Beth Celis, Legends and Heroes of Philippine Basketball. Kasi kasaysayan din ito eh. Kasaysayan nito mahalagang bahagi. Pero kayo talagang nahilig na as much as you were able to collect. So, paano ho nagsimula yung inyong fascination sa Philippine basketball? Oo. Growing up, Sir Shao, actually hindi ako mahilig nun sa basketball eh. Mas gusto ko yung mga larong kalye. Yung mga Ah, patintero, tumbang preso, langit lupa, agawan base. So, yun yung nauna kong nakahiligan. Tapos ang basketball dun sa lugar namin noon, naka-reserve lang siya para sa mga mas matatandang mga bata. So kaming mga younger kids, ano lang kami, pang larong kalye lang kami. So ngayon, nalipat yung aming family sa Mandaluyong na area. Tapos by some chance that yung apartment namin noon, kaharap niya yung Reyes Gym. So para sa mga nakikinig po sa atin, nanonood, mm. so yung Reyes Gym po back then, yun yung madalas pong pinagpapraktisan ng mga teams sa PBA. So doon, dinala po ako ng mga tito ko. So nanonood kami ng mga practice ng mga PBA teams. Halimbawa, Hinebra, Alaska, Pure Foods. Tapos tinuturo sa akin ng mga tito ko kung sino-sino yung mga player na nagpa-practice. Michael, yan, Mike, Nico, yan si Tipcon, yan si Johnny Abarientos, yan si Alvin Patrimonio. At Bakit? unti-unti, Anong taon to? Mga anong taon? mga Nine- ano ko nito, Sir Shao, mid-90s. 90s, 1995, ganyan. Oo. Tama, Yes. tama. Oo. Sina Team Code, nakikita mo na pala noon pa. Oo, sa practice sina Timco, Johnny Abarientos, Lastimosa, yan yung mga players nung 90s. So doon nagsimula yung interest ko sa basketball in general. Tapos from there, gusto ko kasing matuto pa tungkol doon sa mga players eh. Ano ba yung nangyayari sa mga team, sa mga players natin, sa liga. Back then walang internet eh. So parang paano Yes. ko how can I get a hold on the info about those players and those teams? So yung sagot, yung mga sports magazine. So doon po ako nagsimula, Sir Shao. Mga sports magazines po nung mga 90s. Can you name some of the sports magazine na at least for record para pagdating ng panahon may makapanood nito, hanapin nila yung mga sports magazine. Naalala mo ba yung mga titulo? Opo, ang mga sikat na magazines noon nung back then nung 90s, una po yung Sports Weekly magazine, SWM po yung tinatawag. Yung isa rin pong sikat na magazine nung 1990s, yung Scoreboard. Yeah, so yun po yung main na dalawang magazines po at that time. And also nung 90s po kasi Sir Shao, sa pagkakaalala ko rin po, yun yung parang isa sa mga golden era ng printing, particularly sa mga Correct. sports magazines po. Yes. Mm. So ayun, so ang naalala ko noon Sir Shao, ang magazine noon 18 pesos lang. So nangyayari, Pesos ha. yes, Imagine niyo ang magazine ngayon, pumapalo ng 300 halos, 200. opo, Oo, wala nang 100 pesos ngayon eh. Noon 18 pesos. opo. So ang Oh. ginagawa ko noon, nag-iipon ako Sir Shao ng baon ko, 5 piso isang araw. Pero newsprint ito ano, hindi ito glossy. Newsprint Ah, lang. Glossy na siya, Sir Shao. Wow, Prof. wow. Wow. Oo. So, ipon ako, 5 piso isang araw sa baon ko. So, pagdating ng Friday, kasi Friday yung madalas na labasan ng mga magazines eh. So, may 25 pesos na ako. May pambili na akong magazine, may pang biskwit pa ako, tsaka soft drinks. Habang Galing. binabasa ko siya. Oo. So, yun. So, yun yung nagsimula ako sa mga sports magazines. At yun yung ilan sa mga sikat na titles back then, Sir Shao. So, syempre, kapag-ipon ka na nitong mga magazine, kailan ka nagparang level up na parang memorabilia naman ang ano, kailan ka nagkaroon yung unang pagkakataon? Naalala mo ba yung pinakaunang memorabilia na nabili mo? Okay. Actually, Sir Shao, nung ano po, di ano pa ito, di ba? Grade school po ako nito eh. Grade school pa, high school po, yung nangongolekta talaga ako ng mga
magazines, natigil din po ako. Kasi una po, lumipat kami ng bahay and by some chance nawala po yung mga magazine. So Yeah. sobrang lungkot ko po noon. Oo. Mm. Tapos ano rin, nag-start na rin ako mag-prepare para sa medical school. So medyo ano muna, by the side muna yung hobby po na yon. So Correct. na-rekindle po, Sir Shao, yung hobby nitong pandemic na lang 2020. Oh, wow! Oo. Mm, So ano po 'yun? Ang naalala ko noon, July 2020. So back then po medyo 'di ba mabagal yung takbo nung buhay natin, medyo nasa bahay lang po tayo, syempre due to correct. the quarantine ganyan. So nagkaroon po ako ng pagkakataon na magmuni-muni rin. So parang ano ba yung mga passion project na gusto kong gawin na nung dahil sa sa preparation ng pagiging doktor tsaka sa practice hindi ko Nawala. magawa noon. Yan. So doon ako nagsimula ulit na mangolekta, Prof. Shao. So una, yung mga magazines na dating meron ako, naghanap ako sa social media. Tapos after no, nung nakuha ko na yung maraming kopya ng mga 90s magazines, doon ako nag-expand na. So parang yung hobby ko, nag-evolve na siya. So parang Be- na-challenge na ako, sir. Before mo ituloy yan, ano, kasi naalala ko rin na akala ko talaga parang dahil nagkaroon ng pandemya, titigil yung consumption ko ng pagbili ng libro kasi hindi ka na makapunta sa bookstore. Pero kasi, even before the pandemic, nagsisimula na yung ano, yung online selling. 'Di Yes, ba? yes. Big thing kasi 'di ba dahil nga ano ka, dahil ako halimbawa nasa Tarlac lang ako noon, talagang wala akong magawa na paglibangan ko itong ano, itong pagbili-bili sa mga yun yung Filipino ano yung Filipiniana Bibliophile Group, Filipiniana Book Guild, alam mo yon. In fact, parang mga 1.5 year din ako na humaling dyan until sinabi ko sa sarili ko na mag-unfollow na ako dahil sobrang gastos talaga dahil nga ang dami-dami ko. At actually, nagpapatuloy kasi makulit ito si Mark Yalo Gutierrez na padala ng padala sa akin. Gusto ko na ngang i-block sapagkat ang dami-daming interesting na pwedeng mabili sa kanya. At hanggang ngayon ay bili pa rin ako ng bili kaya tumataas na yung aking mga libro dito. No, tsaka si Ropel Lasso magazine. Gusto ko silang pagbablock lahat pero ayoko kasi maraming mga baka may maganda silang ibigay kasi halimbawa ito para lang ano hindi walang kinalaman sa basketball pero yung huling halimbawa nakakita si Ropel para sa akin itong Majesty magazine, sikat na magazine tungkol sa royal family sa pagkamatay ni Princess Diana. So syempre yung mga ganitong bagay, yung hindi mo na makukuha ito ng madalian eh. So kaya eto tayo ngayon at gumagastos. So parang kung may affinity ako kay Ginong Messina, kay Dr. Messina dahil nga dito sa collection. Pero sige, so ano na anong nangyari? Bakit bigla kayong sabi nyo gusto niyo kumuha ng mga iba-iba pang memorabilia, sir? Oo. So yun nga tulad ng sinabi niyo Sir Shao no yung social media at that time ang laki ng tinulong lalo na sa isang collector na gustong mag-evolve na from sports magazine to Philippine basketball memorabilia na. So through there may marami po akong nakilalang mga sellers din po, mga pickers na tinatawag din po natin. Yes. Tapos through them po, ayun, unti-unti po nakaamas na po ako unti-unti ng mga items na dati nga po 90s, 'di ba, yung magazines 90s noon. So yung challenge ko po, Sir Shao, parang kaya ko ba makahanap ng mga memorabilia from the 80s, tapos Yeah. from the 70s, 60s. So palalim na siya ng palalim. Tapos from there, umabot na ako dun sa start ng Philippine basketball dito sa Pilipinas. Describe mo nga sa akin yung pinakauna mong nabili na parang hindi Oh, magazine. na hindi magazine. Na hindi magazine. Ah, sige, tingin ko nandito siya, sir. Kasi mamaya pwede natin balikan lahat yan. Pero kasi syempre magazine collector ka na talaga eh. 'Di ba? Pero yung kakaiba yung siguro item, 'di ba? Although mamaya pwede mo ring maibalik yan. Opo. Hmm. So ito siguro, sir, yung ilan kong isi-share muna. Ah, Noong 1974 kasi, ang Coca-Cola, nag-issue siya ng mga cards
dun sa Yes. mga Philippine basketball team players. Oh, wow. So papakita ko lang yung ilan sa mga to. Yan. So kunyari ito po. Galing. Yan. So may Sino Coca-Cola po yan? siya. Si ano po, Ricardo Cleopas. Oh, wow. Ayan, Ricardo Cleofas. Ito naman po, may pirma, napapirma ko kay Coach Jimmy Mariano. Wow. Very recently, na-meet mo siya. Opo, doon sa isang event po, nagkakita po kami ni Sir Jimmy, ni Coach Jimmy. Tapos simula po noon nag-form din kami ng relationship. Tapos from there po, nakakapagkwentuhan na po kami about Philippine basketball. Yan ang ano, kapag ka maganda pag collector ka, pag napapapirmahan mo. Kaya ako, pag may magazine, ako, ang dami ko niyan. Ang dami ko na niyan. Abangan nyo yan pagka ako ay, wag naman sana, wag naman sanang soon, patagal-tagal pang panahon pa naman ako mabubuhay. Pero sinabi ko na, binilin ko na yan na, ako, ingatan nyo yung mga collection ko kasi minsan autographics. Diba? Sige, ano pa yung papakita mo? Opo. So yung iba dito, ayan, yung mga medyo familiar yung ibang mga pangalan. So kunyari ito po, Bogs Adornado, William Adornado. At may pirma din, ha? Opo, napapirma ko rin po sa kanya. So, Wow. ito pong mga cards na to, dalawa po yung set po niya, Prof. Xiao. Yung isa po, portrait card. So, parang ito, yung parang Yeah, portrait portrait. niya. Tsaka Oo. yung isa naman, action card. So, parang Action. habang naglalaro sila, doon kinunan yung picture. Galing. Okay. Babalikan natin yung mga collection kasi may kwento yan. Pero ang tanong ko, Doc, balikan natin yung ating pinagpupugayan. So, naging collector kayo. Ano naman ang relationship nyo? Paano kayo nagkakilala ng ating kaibigan na si Ginoong Chino Trinidad? Okay. Nagkakilala po kami ni Sir Chino po through FB Messenger, through social media. Wow. Opo. Actually po, si Sir Chino, isa po siya sa mga pinakaunang sumuporta po sa akin dito sa aking hobby. Kasi unti-unti po, yung collection po lumalalim na po siya. So pati Hmm. yung mga lesser known na mga legends, so parang nauungkat ko na rin na nalalaman ko na yung tungkol sa kanila. Tapos yung mga milestones natin sa Philippine basketball na siguro hindi lahat ng fans po alam. So from there po, sinishare ko po kay Sir Chino yung mga items na nakukuha ko. Tapos nagbibigay rin po siya ng feedback tungkol dyan. And also siya po yung isa sa mga unang nagbigay ng encouragement rin po, Prof. Xiao, na Doc Mico, maganda yung ginagawa mo para sa Philippine basketball. Tuloy-tuloy mo yan. Tapos Hmm. kung meron kang mga kailangan o may gusto kang mag-connect na player, makikonnect na player, pwede mo akong lapitan, tutulungan kita. So yun po yung tumatak po sa akin na ako na hindi po niya sobrang kakilala back then, na Yes. magtitiwala po siya sa akin na malaki po yung maiaambag ko in my way po para sa Philippine basketball. Wow. So, nabanggit mo sa akin na parang may mga napag-usapan kayong plano niya bago siya namatay. Ay opo, Prof. Xiao. Hmm. Actually po yung isa sa mga plano namin ni Com Chino, ni Sir Chino, is maggawa po ng mga rotating exhibits po about Philippine basketball history. So I think po before nagkaroon po si Sir Chino na program po noon, ang tawag po niya pagpupugay. So yung Yeah. mga legends natin in Philippine basketball, pati sa ibang mga sports din po, nagsama-sama po sila sa isang lugar. Tapos Uh, pinarangalan po siya ni na Comchino kasama po nung kanyang team. So ang plano po sana namin ni Comchino is that gagawa kami ng mga small exhibits lang naman po, particularly on Philippine basketball. Tapos ilalapit po natin yung history po doon sa mga, lalo na sa mga kabataan, para hindi po Tama. nila makalimutan yung mga legends po who paved the way for Philippine basketball on what it is today po, Sir Xiao. Correct. Punta na natin ngayon yung mga collection mo at magkwentuhan tayo. Pero sir, meron lang akong ipe-play na video para makapahinga tayong konti, no? Para meron din tayong konting a little bit of background there do sa ating magiging topic for today at bakit siya mahalaga, and then we will go to our discussion again. Okay sir, eto po, panoorin po natin ng isang Showtime episode
tungkol sa kasaysayan ng basketball po sa Pilipinas. Brief, very brief po ito, 3 minutes lang. Makasaysayang araw po, it's showtime! Hindi makakaila na hindi man opisyal, ang de facto na pambansang laro sa Pilipinas ay basketball. Noong 2010, inilathala ni Rafe Bartholomew ang aklat na Pacific Rims, Beermen Ballin' in Flip-Flops and the Philippines' Unlikely Love Affair with Basketball, batay sa 3 taong paninirahan sa Pilipinas. Ayon sa aklat, ang pagkahilig natin sa basketball ay isang phenomenon, kahit na kulang tayo sa tangkad. Of their Asian neighbors, only the Chinese have any international reputation, and that notoriety is based mostly on Yao Ming. Paano nga ba napadpad sa Pilipinas ang larong ito? Noong December 1891, isang Canadian na profesor ng PE na si Dr. James Naismith ay ipinakilala ang larong ito sa kanyang mga estudyante sa International Young Men's Christian Association Training School na ngayon ay Springfield College gamit ang isang soccer ball. Ito ang pinakaunang basketball court sa daigdig. Nang sakupin tayo ng mga Amerikano at ipakilala nila ang pampublikong edukasyon sa Pilipinas, naniwala sila sa salawikaing Latin, mensa na in corpore sano, a sound mind in a healthy body. Kaya naging bahagi ng kanilang pagtuturo ang palakasan. Sa 1911 Athletic Handbook for the Philippine Public Schools na inilathala ng Bureau of Public Education, kabilang sa 50 mga aktibidad ang laro, pero ito ang nakasulat, Basketball for Girls. Ngek, ang una palang mga basketballista sa Pilipinas ay mga babae. Sa 1911 Carnival Meet, may mga larawan ng mga babaeng taga Philippine Normal School na mainit na nakikipagbakbakan sa mga babaeng taga Tondo. Maging sa mga kolehiyong tulad ng De La Salle, pinalaganap ang laro. Dahil marahil sa malalim na ipinunla ito sa sistemang edukasyonal, pagdating ng panahon, naging maalam, passionate na ang mga Pilipino sa larong ito. Ayon kay Ambrosio Padilla, future captain ng national team, sa isang artikulo sa Philippine Graphic noong 1933, if you want to know where little Pedro is at the sizzling hour of 2 in the afternoon, amble to the nearest basketball court and there you will find him judiciously throwing a bouncing ball into a hoop. The ambition of every healthy boy now is to be a basketball player. His hero is no longer the baseballer, but the basketballer. Pagdating ng panahon, ang larong basketball ay magiging batayan ng pagkalalaki ng mga Pilipino. Sumikat ang mga katulad ni Kaloy Loizaga, ang pinakadakilang manlalaro nito sa Pilipinas na nagbigay ng kampyonato para sa bansa sa daigdig. At Robert Jaworski, ang buhay na alamat. Paano ba may lalarawan ang alab ng puso natin para sa basketball? Mayroon tayong Santo Niño na kasuot na basketballista. Ginagamit ang paliga upang mangampanya ang mga politiko tuwing halalan. Ang mga campus rivalry ay nakapaghati ng mga magkakaibigan at magkakapamilya. At mayroong basketball court kahit sa pinakaliblib na mga baryo sa ating kapuluan. Bagamat nauhaw tayo sa pandaigdigang pagkilala, mula nang uli tayo sumali sa basketball sa Olimpiada noong 1972 at sa huling bronze natin sa 1998 Asian Games, dumating sa atin ang Gilas Pilipinas at muli tayong namayagpag sa FIBA Asia Championships at Jones Cup. Kulang man tayo sa pondo, naroon ang puso. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao. Yan po ang ating Showtime show no nung panahon ng nung ako'y nasa Channel 4 pa, People's Television Network. At anong date ba yung pinalabas para lang alam ko no? Ito'y pinalabas po noong 22 November 2014. Ayan, napakatagal na, 4 na taon, 10 taon na no yung Showtime. Grabe, ang tanda na pala ng Showtime po no. Kung anak ko lang yan, meron na akong grade 3 yata, no? Oo. Anyway, sige po. Sir, sige, simulan natin yung ating kwento. So nakita natin halaga ng basketball. In fact, ginamit siya ng Amerikano talaga para mapalapit tayo sa kanila. And in fact, kung ngayon titingnan mo ang Asia, football lang talaga Southeast Asia kasi mga Briton, saka mga Pranses, mga Europeans ang ibang colonialists. Mga soccer tsaka football ang hilig. Pero sa Pilipinas lang talaga yung basketball. At talagang mas malapit yung mga Pilipino sa NBA, di ba? Doon sa NBA ng Amerika. Pero sige sir, ano ang makikita natin? Paano natin makikita ang kwento ng Philippine basketball sa pamamagitan ng gamit? This is a demonstration na
yung mga memorabilia, maliliit na bagay, can also tell a story. Sir. Sige sir, magsimula po tayo. So kanina po doon sa feature ninyo, nabanggit nyo na yung mga babae po, no, yung unang naturuan ng basketball. So, Opo. yun po kasi yung nakalagay doon sa handbook, no, ng Bureau of Education na at that time kasi yung basketball bago lang 1891, no? So, Yes. yung sport na yon nung dinala sa atin sa Pilipinas, initially sa babae muna inassign. While the more established sports like baseball, track and field, ganyan, doon sa mga lalaki. So, nabanggit po kanina doon sa feature yung regarding sa Philippine Carnival. Opo. Yan. So ito po yung ilan sa mga team na nag-compete po doon sa Philippine Carnival po. Yun, no? Ito naman Galing. po, ano naman ito, colored photo postcard naman po ito. Sa Pilipinas nga ito. Oo. Opo. Basketball din. At babae din ang tumitira. Yes, yes. Wow. Opo. Alam mo, ngayon ko lang nakita yung postcard na yan. I mean, sa dami nang nakita ko ng postcard ng American period, ha? Ngayon lang ako nakita ng basketball related. Galing, oh. Opo. So sa collection ko po, Prof. Shaw, meron ako mga 8 ganito. So parang very safe kept po siya kasi very rare po yung ganitong klasing mga picture postcards po, Sir Shaw. So they Wow. date po mga 1910s yung mga postcards po na yon. Wow. Okay, tapos Sige po. nabanggit po ninyo na yung equipment. Parang what does the equipment back then tell us about the game during that time? Right. Yeah. So ito po, papakita ko lang po sa ating mga manonood. Lang. Ito po yung isang bola. Wow. Pero ito po yung isang bola nung mga 1910s po, Prof. Shaw. Wow. Actual bola po siya nung 1910s po. Ano ang feel niya? Hindi siya goma. Leather po, leather. Leather. Tapo, hand-stitched Tatalbog ba leather yan? po. Tatalbog ba yan? Mahina lang po yung talbog. Pero di ko na po sinusubukan, baka masira po. Masira. Prof. Shaw po. Yung ano po, kung titingnan po ng ating mga manonood, yung may mga tahi po siya or struts, nandun po siya sa labas. Mm. Opo. So back then po kasi yung basketball noon, more on passing po para ma-i-advance yung bola. Bakit? Hindi dinidribble. Yes, yes. More on passing po siya, Prof. Para sa football. In a way, di ba? In a sense, yes. Uh, Kasi pag dinribble mo siya, tapos dito tumama, kung saan pupunta yung bola. So sinushoot lang. Yun lang kakaiba doon. Sinushoot. So, yes, pasa-pasa shoot. Galing. yes. Tapos Galing. nung mga sir, mga 1940s, 1950s, doon na naging doon na pinasok yung mga tahe, yung mga struts sa loob. So doon sa period Mm. na yon, doon na medyo nauso yung mga dribbling. Kasi yung bola, symmetric na po yung bola. Bilog na talaga. Yes, yes. So Pero goma na yon. ano pa rin po, leather pa rin po. Leather pa rin. Leather pa rin. Wow. Wow. Ayan. Interesting. So ito po Sir Shao, nakuha ko po yung bola meron po kasing school in the province. I think sa Batangas po yata ito. Tapos yung school po back during the ano pa siya American period or late Spanish period ginawa. Tapos nung dinedemolish na yung school, tapos sa PE department nakita po yung bola. Mm. Doon po siya na-discover. Sa PE department, no? Yan, yung ano na yan, yung wig. Yes, yes. Mm. Sorry, I lost it. Saan ang school? Sa PE department. sa Batangas po, parang old school po siya na Wow. dinedemolish na. Tapos sa Ay, ang PE galing. department nakuha yung bola. Ang galing. Buti marunong yung nagde-demolish na. Huwag isirain ito. No? Oo nga sir, buti na lang Tama. at medyo masinop. Opo. Sige. Next. Next. Ganda, Okay. dami natin natututuan. Nakita nyo may mga kwento yung mga gamit, ha? Oh. Okay. Yan. Nabanggit po kanina doon sa feature din po niyo yung tungkol kay Ambrosio Padilla. Apo. Opo. So,
Actually po, siya po yung captain ng ating national team nung Berlin Olympics, yung unang beses na nagkaroon ng official sport na basketball sa Olympics. At pasok tayo doon. Naka-qualify tayo. Opo, actually ano tayo doon? 5th place. Ito ang Olympics. Ito yung Olympiada na naroon si Adolf Hitler. Yes, Berlin 1936 Olympics. Berlin Olympics. Yes. So, nag-number 5 pa tayo, ha? Oo. Opo. Actually nga may ano pa yun eh, may parang anomalya pa yun kasi ang tumalo lang sa atin noon sa tournament na yon, United States. Oo. Pero by some chance, dahil dun sa mga classification stuff nila, na-relegate tayo sa 5th place. Pero dapat lumalaban na tayo para sa medal. Nako, sayang ano. Opo. Oo. Parang Ayun. yung kay Onyok Mansueto, Onyok Velasco nun. Kaso yun, matindi yun, ano? Oo. Ayun. So ito po, isang pakita ko lang, isang picture po ito ni Senator Padilla nung kanyang playing days. Correct. Kasi So, naging kunin yung Ambrosio Padilla, kilala ng marami bilang senador. 'Di ba? Opo. Pero naglaro siya. Yes, opo. So yan yung kanyang national team uniform. Coach siya, 'di ba? Tapos, nag-coach din po siya, pero mas nakilala po siya bilang bilang player. Player. Oo. Yan. Ito po, Sir Shao, going back to the 1936 Berlin Olympics, ito po yung isang actual na kopya ng Filipino athlete noong 1936. Wow. So yan po yung Philippine team natin, kalaban po ay Uruguay. Galing. Yan, natalo po natin yan. Tayong yung mga tao, parang umuulan pa yata. Ah. Oo, Sir Shao, umuulan to nung game na yon. Galing. Oo. Ayan. Sige. Nako, alam mo, ngayon lang natin nakikita tong mga images na ito, no? Oo. Wala pa kasi maliban doon sa kay Rafe Bartholomew, ang kailangan natin, ito kasi legends and heroes, yung bawat bawat picture at saka profile nung bawat manlalaro. Pero wala pa tayo talaga. At hindi ko pa nakikita kasi yung nagawa ni Bonnie ni Escoda. Bonifacio Escoda, no? Ewan ko kung meron pang kopya nun o kung tapos na ba yon. Alam ko gumagawa siya o ginawa na niya. Pero yon, yung mga ganyan tulad niyan, may photographs mismo, 'di ba, nung event, halimbawa. Makita din natin, 'di ba? Oh, limited pa yung ating diyan. Kaya maganda tong episode na to na pinapanood natin. No? Sige po, tuloy natin. Opo. Ayun. Ay, regarding Prof. Bonnie po, ongoing pa po, ang alam ko po, ongoing pa po siya dun sa libro. So parang final touches na lang po yata si Prof. Bonnie on the book. So sana po Yes. ma-publish na po siya soon. Opo. Okay. So next po, sa mga manonood. So before po kasi, ang mga players po natin noon, hindi po sila nag-eeroplano. Pagpupunta po sila sa mga international competition. So ngayon, 'di ba, business class pa. Ayun, yung alagang-alaga yung mga players natin. Correct. Before po, they po sila, sea travel po. So barko. Barko sila, tapos pag sa land, sa Europe, magla-land travel po sila papunta sa Berlin or kung saan po sila pupunta. Kasi wala pang masyadong maraming direct flight noon. Talagang stopover ka ng stopover, iba-ibang klase ng transportation. Kasi hindi naman lahat via plane, di ba? So sige, ano ang natin dyan? Yan. So ito po, Prof. Xiao. Yan. Ito po yung isang passenger manifest. Okay, so dito po nakalagay yung mga sumakay po doon sa barko. So ito po yung passenger manifest ng Olympic team natin noong 1936. So nandito po lahat ng mga pangalan ng mga Olympians po natin noon. Wow. It's a real treasure. Saan mo naman pinagkukuha yan? Yun nga po, sir, siya ang awa ng Diyos naman po nung nakilala na po ako po yung masigasig na Philippine basketball na collector. Yung mismo na pong ibang collector, tsaka yung ibang mga pickers po, ako na po yung hinahanap po nila. So kunyari may nakita silang basketball related na item. O Dok, gusto mo ba to? Interesado ka pa, baka magamit mo sa collection mo. So doon na po Sir Xiao. Doon na po lumago po lalo yung collection po, sir. Laking tulong talaga ng mga pickers sa atin, although gastos talaga sila. Oo.
Pero yan, yun nga. We wanted to preserve history din kasi. Ayan. So to add lang rin po, baka nakikita rin sa internet yung mga pictures ng basketball team. Ayan, ito yung original po. An actual print from that time. Oo. Yes. Hindi sa scan lang. Opo. Ayan. Philippines Ganda. versus Mexico naman po ito. Ayan. Bago si Manny Pacquiao, Philippines versus Mexico. Ha? Ayan. O, dire-diretsuhin ko na to, Prof. Xiao. Yeah, dire-diretso lang. Okay. So sa mga ano naman, sa mga nakakaalala pa, sa mga stamps, naalala niyo Yeah. po ba yung mga selyo? Kasi yung mga Gen Z natin, yung ibang millennials, hindi na masyadong familiar Wala sa na, nagte-text na lang selyo. sila ngayon. Oo. Oo. So alam niyo ba na ang Pilipinas ang unang naglabas ng basketball stamp sa buong mundo? Wow. Yan. So ito po Wow. yung kopya po ng stamp. Yan. Ito pa, kita niyo po yung That's ano parang ang nag-jump. kino-commemorate? Ano ang kino-commemorate niyan? Ang kino-commemorate po niya, Sir Xiao, yung 1934 Far Eastern Olympic Games. Far Eastern Games. Oo, oo. Opo. So siya po yung parang forerunner po ng ating Asian Games po ngayon. Yes. Ayan. Yes. So Pilipinas ang unang naglabas. Basketball stamp po. Pero may boxing, may ibang sports. Yes, may. Kasi ang set po niya, Rob Xiao, meron pong baseball, meron din pong tennis. Tapos yung basketball po. Ayan. Yeah. Ayan, okay. So, siguro punta na po tayo sa ano naman 50s. Sige. Ano tayo, parang time machine from 1910s, punta naman po tayong 50s. So ano po, nung 50s po kasama pa rin po siya sa ating ano no golden age ng Philippine basketball. Kung saan po yung usually pag mga Asian Games ganyan, tayo po yung nagcha-champion. So ito po Mm. yung isa ko pong memorabilia doon from that time. Mm. Okay. Tapos kung papansinin po ninyo, tuturo ko po si number 14. Yan, si number 14. Yan. Opo. Opo. So yun po si Kaloy Loizaga or Carlos Loizaga. The greatest, sabi nga daw nila. Oh, they say he's the no, I mean he say actually he's the greatest Filipino basketball player of all time. Mm. Parang Opo. si Jordan. Oh, parang Jordan natin po sa Pilipinas. Opo. Ang maganda po dito sa picture po na to, kung titignan nyo dito sa baba, may pirma po niya, Carlos Loizaga. Wow. Ayun, nakita ko. Ayan po. Ballpen Ayan, lang, Carlos. ballpen. Oo. Opo, may Carlos yung pentel pen, tapos Loizaga po yung ano, yung sa apelyido po. Oh, wow. Ayan po. So ito po yung pirma po Prof. Siya, pina-authenticate ko po dun sa mga anak po niya kina Ma'am Teresa at kina Ma'am Bing Loizaga. So nung nakita po nila yung signature, ano naman po nila, oo, ano yan. Pirma Wow. ni Daddy yan. Opo. Si Bingloy Saga, no? Napakaganda po niya, no? Na anak nga pala ni basketball legend Kaloy Loizaga. Opo. Okay, tapos teka Sir Shaw, hanapin ko lang yung ano. Sige lang po. Yun, okay. So yung pinakita kong picture po na yun po yung picture ng 1954 na basketball team na nanalo nung gold medal sa Asian Games sa basketball. Gold medal, ha? Opo. Tapos ito po yung gold Inspiring. medal. Oh! Eh! Yeah, So, 1954. 1954, ito pong anong medal ito sa Far Eastern Games ba to? Hindi. Asian Games po ito, Prof. Xiao. Pero Manila ang setting. Yes, dito po ginawa sa Manila yung second Asian Games po. Kaya Na tayo may po yung nag-gold yan. sa basketball. So, second, pero kanino yan? Kanino mo nakuha yan? Okay. So yung provenance po nito, Prof, baligaling po ito sa isang member po ng team na taga Bulacan. Kaso Ah. hindi na po nabanggit nung source ko po kung sinong particular Sino? player po. Opo. Pero from a basketball player from that team po niya nakuha ito. Wow. Oh my God.
Pala yung sinasabi mo sa akin, no? O yan daw yung original. Yes, yes po. Ma'am Maria Nael. Owen Garza, shoutout sa San Nicolas Elementary School. Maulang gabi from Dasmariñas City. Salamat, Owen. Oo. Asher Israel Kimson. Hello po. My mother, Vilma Briones Chua. I love you. I love you, Mama. Thank you for being here. No, Marites Levio Ababaw. Ayan. Salamat sa pagmamarites mo. No? Oh, sige po, sir. Tuloy natin. Okay. So ito, kanina sir, doon sa video nyo rin, may pinakita kayo mga players, no? Yung suot nila yung national team colors or jersey. Ah, So ito po, ang papakita ko naman sa ating mga manonood. Ito po yung isang actual na jersey po na sinuot nung 1960 Olympics. Actual jersey po ito ng national team natin. wow. Ano ya, kumusta ang condition yan ngayon? Kasi, di ba, sabi lang yung cloth madaling mag-deteriorate. Opo. Especially pag umi. Paano mo nakuha yan? Anong condition niya ngayon? Okay. Nakuha ko po tong jersey kay Sir Ed Roque. So isa po siya sa remaining po na Olympians po natin na nandito. So nakuha ko po siya in fairly good condition naman po. Kasi Wow. naitabi po niya sa kanyang aparador for the longest time. Tapos na-preserve naman po niya yung kanyang mga jersey, sir. So, kung papansinin po natin ng mga manonood po, very simple lang po yung jersey nun. Ang seal lang po ng Pilipinas, yung nandun, tapos yung number Ganda. po ng player. Ganda no seal. Ayan. Number 15 po siya. Wow. Ganda. Ayan. Wala pa pangalan ah. Opo. Walang pangalan, walang sponsor. Ano lang po, seal ng Pilipinas tsaka yung numero nung player. Wow. Opo. Dahil sa Pero, lahat, to how na-commercialize na ng todo yung sports natin, ano? Na may mga gano'n, na sa shorts mo, ang dami-dami mong sponsor, di ba? Nakalagay lahat sa damit mo, di ba? It reflection din na nag-iba na yung, kumbaga karakter. Dati ganyan lang. Di ba? Ngayon, meron na mga sponsors. Yes. opo, opo. So yun yung ano natin. So tuloy natin ang ating time travel. So Yes. 70s naman tayo, 70s. So before nung 1970 po, 1973, ay di, balik tayo pala sa 1960s ulit. Naalala nyo ba, Sir Xiao, baka nabasa nyo po yung tungkol sa Dirty Dozen ng Philippine Basketball? Dirty Dozen ng Philippine Basketball. Bakit sila Dirty Dozen? Okay. Ano kasi, Prof. Xiao, sa ABC po, Asian Basketball Confederation na tournament, ngayon po FIBA Asia po siya ngayon. Right. Okay? So para sa mga bata po nating manonood. Yung una po nating mga tournaments doon, tayo po yung gold medalist. So 1963, 1961, 1963, gold medal po tayo doon. Tapos noong 1965, natalo po tayo. So Japan po yung tumalo po sa atin noong 1965. So under pressure po tayo noong 1967 na makuha po ulit yung gold. So ang problema po, gagawin yung 1967 na tournament po sa South Korea. At that time, nagiging power na rin yung South Korea sa Asia, and mahirap na medyo nahihirapan na tayong talunin sila. Tapos ang sabi nga, yung pinoproject nga nung ibang mga sports analyst noon, parang milagro na or swerte na talaga tayo kung magka-gold pa po tayo noon. Okay. So, ang nangyari po noon, actually, nung gold medal, sobrang tight po nung laro. So, lumamang yung Korea, humabol tayo, sobrang dikitan po yung laro sa dulo. Tapos, yung isa po sa mga players natin na hindi ginagamit masyado noon, ang pangalan po niya si Danny Florencio. Danny Florencio. Apo. Siya po yung original Skywalker. So, di ba yung mga mas batang fans, di ba, alam nila yung Skywalker si Samboy Lim, the late Samboy Lim. Oo. Pero ang original Skywalker po natin ay si Danny Florencio. Tapos nang nangyari, siya po yung nagdala sa team natin, tumulong na
magdala sa team natin dun sa championship na yon na walang inaakalang mananalo po tayo. Parang Chinoy din pala si Danny Florencio, no? Opo. Kamukha ni ano? Kamukha ni Commander Dante. Opo. So ngayon po, Prof. Xiao, ang share ko po sa inyo, ito po yung actual na gold medal na napanulunan po nila. Wow. 1967. This is in Tokyo ba? Seoul, Korea. Seoul. Oo. Tapos kung titignan nyo po yung likod, Seoul, 1967. Ngayon, galing. Ang ganda na ng design na modern na siya. Ayan, Yes no? po, Prof. Parang kahapon lang siya pinrint, pero noon pa yan, no? Yan ang logo noong games na yon eh. Opo. Ayan. So, ito po yung isa sa mga pinaka ano ko rin, iniingatan ko po doon sa aking collection. Okay, so 1973, ginawa po yung ABC naman po sa Pilipinas. So, ito po yung team po natin noon. Oo. So, siguro dito may mga familiar na rin po sa ating mga faces dito. Mon Fernandez, Abet Gidaben, Robert Jaworski, Jimmy Mariano, Manny Paner. Grabe. So, si Vice Yoyong Martirez po nandito rin. Ayan. So, yun po sila. Nakita mo ng buo. Ayun si Jawo. Parang nakita ko si Jawo. Nasa dulo. Ayan. Iyan ako po, sir. Ayun siya. Ayun. Yun. Sila nung isa. Ito si Jawo. Galing. Apo. Yung coach po nila, si Man in White. The Man in White. Bata pa sila dyan. Opo. Yung Mon Fernandez yun. Medyo kilala namin nung bata-bata kami. Although, I think retired na siya nung 90s. O naglalaro pang kaunti. Parang 1994 po. Hanggang 1994 po naglaro si Sermon. Opo. And from that, doon sa team po na yon, ito po yung actual na medal. Wow. Grabe. Wow. Ayan, Amazing, so, kung magawa mong libro yan na personal mo, kahit yung collection mo at least, di ba? Tapos nandun yung photos, tapos nandun yung medal, di ba? Parang ang galing. I mean, dito pa lang sa show, amazing na eh. Nakikita natin yan. Talagang yan. I know Chino would love to see this episode. opo. Sige. Opo. Nabanggit ko nga po kay Com Chino po yung so, kasi baka tinatanong rin po kasi ako, Doc, anong end game? Saan patutungo itong collection mo? Sa pangongolekta mo, may anong patutunguhan, di ba? Opo. So actually po, Prof. Xiao, ang long-term plan ko po is to have a small Philippine Basketball Museum. So para po itong mga items na to, ma-share po natin sa mas maraming tao. Sana may nanonood sa atin ngayon at yan ang maging parang matulungan niya kayo, no? Na may pera, di ba? Lapit kaya na, alam mo, feeling ko ang isang pwedeng malapitan natin dyan si Manuel Pangilinan eh. Pwede sayang, po. Sayang kasi I think si Chino nakakausap niya rin yan. 'Di ba? Pero si Manuel Pangilinan talaga, meron siyang mga spasyo na pwedeng doon ilagay yung museo na yan. 'Di ba? Sige, tuloy natin. Okay. Time check natin 8:25 PM. Meron pa tayong 30 minutes sa ating programa. Ganyan na, matindi. Pero we will also get reactions from people, no? Kung may mga katanungan kayo, kung may gusto kayong i-share tungkol sa Philippine basketball, dahil tatanungin natin, ano ba memorable moment para sa inyo sa Philippine basketball? Actually, nung grade 4 ako, sir, no? Nung grade 4 ako, around 1990s ito, ang naalala ko talaga sa basketball, actually, nanonood ako ng basketball. Pero dahil tumataya kami sa ending. Okay. Ending. Di ba kung ano yung score, di ba? Yung ending score, tapos yun, kung yun yung tatayaan mo, meron kang pera. No? Very small, no? And in fact, there was a time na nagpa-ending din ako. No? Pero kasi pag nagpa-ending ka, tulad sa akin, katuwaan lang naman,
Hindi naman ako nananalo, tapos ako yung naniningil. Tapos syempre, yung nanalo, yun yung ibibigay kanya mo, ibibigay yung pera. Di parang nagpagod ka lang. Pero di bangan lang kasi sa amin yun. Hindi naman kami kumukubra para sa collector, ano? Oo, parang una may nabibili kasi na ending sheet dati, na meron Yes, pang yes. Jordan yata yung naka cover doon. Actually, sayang kasi. May ganyan ako na collection ko ng ending cover, ending sheet. No, yun doon mo ililista yung mga tumaya, ano yung tinayaan. Problema ko lang nasunog yung bahay namin noong 2019. So nawala na yon. So pero yun yung ano ka sa akin yun, na nanonood ako ng basketball, inaantabayan na namin ano yung final score. 'Di ba? Nung nagbabakasyon pa ako sa Manila, sa dito sa Baysa, Quezon City. Anyway, sige, tuloy natin. Ayan, okay. Tapos ano rin, sa sobrang sikat ng basketball noon, lalo na nung mga 80s, 70s, 80s, 90s, ganun prop show, nagko-crossover na po yung mga players natin. So hindi lang Oo. sila basketball player, nagiging politician, nagiging showbiz, matinee idols na po yung mga players po natin. Para si Manny Pacquiao. Yes, opo. So papakita ko lang to. Naku, yung mga Gen Z natin baka di rin familiar dito. Mga Betamax. Betamax na tape. Ang Betamax para sa kanila yung kinakain sa ano, kasama nung kwek-kwek. Oo. Ayan. So last Okay. ko Ano lang. itong Betamax na ito? So ito po mga Betamax na yung bida po, mga basketball player, mga PBA player po. Ano So to? kunya, Last 2 minutes? Isang last, pelikula ito, hindi ba? yes, sina Alvin Patrimonio, Jerry Codiniera, Bong Alvarez. Yan Ayan. yung batch na pinapanood ko, yung panahon na yan. Yung Jericho Diniera. Nagkaroon ka ba nun? Kasi meron ako nun may naglabas na brand na hindi ko, nakalimutan ko na kung anong brand ito. Naglabas sila ng mga parang very, very, very beautiful statues na laruan ng mga basketballista. Sina Chito Loizaga. Hmm. Meron akong ganun, yung Chito Loizaga nawala na, may Alvin Patrimonio. Nagkaroon ka ba niyan? Meron ka ba niyan? Ay, opo sir. Kaso di ko dala ngayon, nandun po sa likod sa maliit na museum. Pero those Opo. are actually sharpeners. Milo sharpeners po. Opo. Milo! Right, Milo. Alam mo, oy, Chow Chu, my sister. Alam mo tong mga laruan na to kasi nilaro natin ito noon, Michelle, no? Maalala mo, no? Nakakatuwa kasi nag-trigger yung memories ng laruan namin na yon. Milo Sharpener pala yun. Yes, yes. Tapos prop show, ngayon sa mga collector po, may hierarchy po 'yan yung pag binebenta yung mga sharpener ngayon. Oo, oo. Ngayon po ang nangyari po kasi noon yung stocks natin, yung maraming ginawang stocks, Patrimonio, Paras, tsaka Codiniera. Kasi sila po yung Ah, sikat back then eh. sikat, oo. Opo. Tapos yung dalawa pa doon, Loizaga, tama po. Marami rin pong ginawa kasi si Loizaga po, Hinebra. So sikat po kasi of course, si Hinebra, sikat po na team. So marami rin pong ginawa. So yung natira po, Prof. Shao, si Ronnie Magsanok from Shell. So yun Oo. po yung pinaka sought after ng mga collectors, yung Kasi Ronnie yun ang Magsanok na konti ang nasa sirkulasyon. yes, yes. So usually po, pag binebenta po siya, mas malaki po yung Value nung halaga nung Ronnie Magsanok. So halimbawa, if you can share to us, yung halimbawa, yung ang Alvin Patrimonio, magkano ang benta niyan ngayon? Bentahan niyan ngayon? Okay, usually, at una po, titingnan po muna natin yung kondisyon. Kasi Ah, marami po kasing lumalabas ngayon, kunyari, ano po, nandun yung statwa, pero walang sharpener. wala. Ano yan, Meron na, hindi mint condition yan, no. meron naman po, buo siya, pero walang bola. Kasi dapat may hawak na bola yung player eh. Madali pong Natatanggal maalis yung kasi yan, bola. natatanggal. Yes, Yeah, I opo. know, I know. Opo. Mm, So, kung ganun po, kunyari, yung regular po na siguro patrimonio, Cordillera o kaya Paras, mga 2 to 3,000 po siya. tututoy ta. Hindi na masama, hindi na masama. Pero yung magkano? Yung Magsanok po. yung magsanok, oo. Sa experience ko po, sir, pag yung maganda yung condition niya, mga 6 to 7,000 po umaabot minsan. 6 to Mm, 7K.
Mahal! Opo. Mahal! Opo. Oh, bago ka magtuloy, may tanong dito si Owen Garces. Sabi ni Owen Garces, ganda ng kanyang tanong, ano? By the way, Kyle Jan Maat, ang pinaka-memorable moment po sa akin yung na-break ng Gilas Pilipinas ang Korean curse. Owen Garces, sabi niya, sa loob ng 64 years na pakikipagbuno sa World Cup, history talaga ito. Why can't they make a World Cup? I guess the reason for this is there ain't enough money invested in the sport. Large part of making great national teams is money. And in my opinion, politics is the main reason why our basketball system is not pushing through. There is a lot of money as far as basketball is concerned, mainly because of some private sector who believe that basketball here in the country can be a world class in terms of playing in high-level competition. Maaari rin nakabilang ito sa maraming dahilan na kung bakit tila napaka-imposible para sa atin na pumantay sa mataas na competitive level of the culture of winning sa larong ito. Sama na natin ng height advantage ng mga player ng ibang bansa na sa kabila ng kanilang pagiging matatangkad ay normal ito sa kanila dahil nakikita naman natin kung paano gumalaw ang mga ito sa laro. Kung tutusin, pagdating sa physical facilities as part of the infrastructure sa larong basketball ay meron din naman tayong tulad ng mga sandamakmak ng mga basketball court sa ating bansa. Ang hindi ko lang po alam ay kung gaano kalawak at gaano ka-epektibo ang mga training programs sa larangang ito for the youth development. Maraming payatang pwedeng suriin na challenges. It's gonna be a long-term investment for us to sustain the high level of the winning culture on this event na nagawa against ng Gilas against Latvia na after 64 years pang inabot bago nga naging isang katotohanan. Hi Owen, pinagod mo ako doon sa comment mo. Oh, pero salamat po. Ayan, well, ano daw ang analysis mo, sir, dito? Kung bakit tayo walang winning advantage pagdating sa World Cup? Naku, okay. So una po siguro, Prof. Shao, yung time of preparation. Kasi in Right. any endeavor naman, kung 'di ba may kasabihan, not preparing, failing to prepare is preparing to fail. Wow. So, yun. So, siguro yun yung isa nating dapat yung i-consider yung schedules. Kasi yung mga magagaling natin na player dapat available sila kung kailan nandun yung competition. So, siguro kailangan magandang pag-isipan natin paano i-align yung schedule ng PBA, siguro ng UAAP, NCAA, para masigurado natin na during those tournaments, yung best of the best ay available para lumaban para sa bansa. Correct. Number two, siguro ang nakikita ko dyan, dapat open tayo sa mga new coaching philosophies. Actually, Prof. Shao, 1960s pa lang, nung unti-unti yung parang bumababa na tayo, nagsislip na tayo dun sa hierarchy ng basketball. May mga Oo. coaches na po na nagsasabi na kailangan kumuha tayo ng foreign coaches. Nagsabi po nun si Baby Dalupan, yung coach Aha. po, yung celebrated coach po ng Crispa. So, in an interview, sinabi po niya, noong 60s pa po ito, Prof, na Opo. kailangan natin ng help from foreign coaches para maging up to speed po tayo doon sa development ng laro. So, yun po. So, maganda rin po maging open tayo to new coaching Nasunod philosophies ba po. 'yon? Nasunod ba 'yon o matagal bago tayo kumuha ng foreign coaches? Medyo matagal rin, Prof. Medyo matagal Oh, din po. Oo. Ayun. wow. Tapos, ano pa ba? So, schedule, sa coaching, uh, I think those are two of the main things Yeah. naman po. And of course, Oo. that involves money. So, yung May investor pera. din talaga. Oo. Ayan. Sir, baka meron ka pang gamit. Ayun, ayan, ito. Naalala mo ba, Prof. Shao, yung 1992 na Dream Team? Oh, Dream Team, the Dream Team. Nagsama-sama lahat ng mga magagaling na manlalaro ng iba't ibang magkakalabang koponan. Tama ito, di ba? Oo, sina Jordan yan, di ba? Jordan, Larry Bird, Magic Yes. Johnson. Oo. Kasi anong nangyari no, nung 1988, natalo yung US laban sa USSR back then. Cold War yun eh. Oo. So Di ba parang yung yes, nakakahiya na-trigger sa na yun. merkado? Oo, so na-trigger Prop Shaw yung FIBA na gawing eligible na rin yung professional players
na maglaro sa international competition. Yan. So with that, actually, sa history din po natin, kung re-reviewin po natin, Pilipinas po yung unang nagpadala ng all-pro na national basketball team sa international competition po, Prof. Right. So ito po, So tingnan nga natin. ito po yung bola po nung 1990 Beijing Asian Games. Yan, pakita ko po. Wow. Paano nyo naiuwi yan? Ako, maya kwento ko, Prof, ang ganda ng storya nito. Yan. Wow, 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 wow. Ang maganda po nito, Prof, may pirma siya lahat ng player. Tsaka Coach Jaworski nakapirma rin. Bobby Jaworski, 1990. Grabe, no? So may pirma po siya ng halos lahat ng mga players at coaches po nung Asian Games po na team na yun. Na dream team natin, di ba? Sa po yung original dream team natin sa Pilipinas, 1990 po na Beijing Asian Games. Nakuha ko to, Prof. Xiao, actually, may nag-contact sa akin, tapos, siya, construction worker, Prof. Xiao. Right. Tapos, sa isang subdivision, may ongoing na construction. Mm. Tapos, may garage sale doon sa construction na yon. Okay. Tapos, nakita niya yung bola. Tapos nang baka sakali siya, tinanong niya yung nagbebenta doon sa garage sale sa subdivision. Magkano po to? 500 pesos. Tapos inalok sa akin ngayon ni Sir. Mm. Di, o magkano mo gusto ibenta? So parang dinagdagan lang niya ng konti, yung 500. Pero ginawa ko, Prof, kasi nung nakita ko yung yung buong bola, tapos nakita ko yung mga pirma, tapos Oo. yung signatures din po, sobrang tinaasan ko na po yung bigay po doon sa nagbebenta. Oo. Kumbaga hindi mo naman siya ginoyo na di ba, na Na parang 500 ko rin kinuha. Hindi naman, yung hindi 500 po. kinuha, di ba? Pinaliwanag ko po sa kanya na, ito, sir, piece of history to, napakaswerte mo na nakuha mo siya ng ganyang halaga. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na bilhin ito ng ganitong kalaki, so, para tayo, win-win. Ganun kasi gusto ko, Prof. Siya pag may mga transaction, masaya yung nagbebenta, masaya rin ako na Ano bumibili. yun pagiging parehas, alam mo, napaka-importante sa isang seller at sa isang collector ang tiwala. Yes. Yan, tiwala. Nade-develop yan among collectors. Kasi may mga collector na tarantado. I'm sorry, Bibal, for saying that. No? May mga kilala akong ganyan na tuso masyado. At saka masyadong mataas magbenta. Na parang, alam nyo, isang naging pangit because of yung pandemic tsaka yung online selling. Yung mga ibang libro na hindi naman ganun kalmamahal, kailangang taasan masyado yung presyo. Kaya lahat ganun ang magpresyo. 'Di ba? So yun yung nagiging na minsan yung mga mahalaga naman may nakakakita. Halimbawa ako, may nagbenta sa akin ng dyaryo ng Marshall, inano ko na, binigyan ko na kasi ito lang daw yung sabi ko, hindi, ibibigay ko sa'yo ng maayos. So, nung pandemic din yun, dagdagan ko na kasi syempre, mahalaga tong mga binigay mo sa akin. No? So, hindi na kita babaratin. Pero yun nga, tiwala ang importante kasi pagka ikaw ay talagang pinagkakatiwalaan bilang isang collector, bilang isang seller, kasi it works both ways Yes. Nagiging mas maganda, mas makakahanap pa kayo ng mas marami pang mga bagay, di ba? So yun yung isang mahalaga. So kumbaga ang collecting, ganda nito, no? Ngayon ko lang naisip to habang nakikipag-usap sa iyo. Yung collecting ay isang gawain ng pakikipagkapwa-tao. Tama. At ang pag-share ng collection tulad ng ginagawa mo ngayon, yung iba maramot, ayaw ipakita sa ibang tao yung collection nila. Pero ikaw, sinare mo, pumayag ka nung inalok kita na gawin ang programang ito, inalaw mo ngayon na makita, ito yung collection mo para at natututo kami doon sa yung sinasabing kwento nitong mga bawat gamit na akala mo bola lang. So, doon mo makikita na yung kasaysayan, nakakatulong talagang bigyang saysay yung mga bagay. Kasi bola lang naman ito medalya lang naman yan.
ano bang pakialam ko sa medalya na yan? 'Di ba? Ano Baka po? ibenta ko lang ng 20 pesos yan eh, 'di ba? Kung hindi mo alam, yung kasaysayan, meron pala siyang Yes. halaga. 'Di ba? Sige sir, tuloy nyo. Opo. Tama po kayo, sir. Minsan, madalas po yung ano yung nagbibigay ng value sa isang bagay, yung storya po behind that particular item. Na maganda po as a collector din po. Parang in a way nagiging ano rin, parang kaya po history enthusiast po. Kasi dahil po dun sa pagtingin ko dun sa mga item, syempre kailangan po magsaliksik po tayo para Yes. yung mga impormasyon na maibibigay, may share po natin ay tama. And in that Yung sense po, ano rin. yung halimbawa, maganda rin yung mga items mo kasi nagpapakita ito ng mga victory natin. 'Di ba? Yes. Parang ay ano pala tayo noon, ganito pala tayo noon, may mga panalo tayo noon. Na ngayon parang ang dating nga sa atin, mahilig tayo sa basketball, pero wala tayong tiwala kasi labul tayo. Parang ganun yung dating, 'di ba? Opo. Labul, I mean, meaning ano tayo, mahina tayo. So, pero pag nakita mo yan ang history natin, parang nakaka-inspire. 'Di ba? Na ipagpatuloy yung ganyang klaseng pagpapanalo sa mga iba't ibang mga competition. Opo. Oo. Sabi nga Sir, ni ganito. Yes sir, yes Sige, sir. Last tuloy mo. po. 'Di ba sabi nga po ni Rizal, ano, 'di ba, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. So, siguro po with this mga items po, mga basketball memorabilia, makikita po natin na at nung may golden era po tayo ng Philippine basketball, na tayo pa very successful, namamayagpag tayo sa Asia, competitive tayo worldwide. From there po, may mga lessons po tayong makukuha dun na pwede po nating i-apply sa basketball po ngayon dito sa ating bansa. Ngayon, ang itatanong ko, ilan pa yung balak mong ipakita para maano natin, ma-budget lang natin itong ating remaining 15 minutes. So, 15 minutes na lang po. Oo. Siguro kahit dalawa na lang po, Prof. In the Sige po, interest of time. Opo. para meron tayong, may mga tanong din ako sa'yo in general tungkol sa history ng basketball. Sige, ano Po. ang last two items natin, sir? Yan. So last two. So di ba nabanggit ko po yung nagsimula po ako sa pangolekta po ng magazine. Magazine. So, Yan. So ito po yung isa sa parang malapit sa akin na mga magazines po growing up. Yan. oh! Gordon's Gin. Ginebra po ito, Prof. Shao. Yan ang Hinebra, naging Gordon eh. Yun ang nangyari dyan noon. Panahon ko yan na nanonood. At pirmado, isa true signatures ba yan o hindi? Nasa magazine lang. Sa loob po, may mga pirma po ito. Sa loob po. Naka-print. Naka-print po ito, naka-print. Tapos yun, yung mga picture ng mga player, nandun po sa likod. Yang. Si Opo. Jawo. Jawo, opo. Ang natutuwa rin po ako dito, Prof. Shao. Teka, sabi, si JB Gayoso ba ito? Yan, ito po. JB Gayoso. Yung Tama. asawa yung katabi ni Jawo dito? Hindi. Sabi ni Jawo. Ito po? Ito po ba? Hindi. Tama, JB Dudut. Gayoso yung isa. Dudut Si po to. Dudut ito, Dudut, yung asawa ni Mikey. Yes. Pero Tama po. tama si JB Gayoso yung isa, di ba? Yung nasa taas po ni Dudut. Oo, JB Gayoso, Gayoso. sikat yan kasi naging artista yan eh. Di ba? Oh. May ano ko niyan, Prof, yung Betamax Daddy's Girl yung pangalan. Daddy's Girl. Sino ba ang ano niya doon? Sino ba ang ano ni JB Gayoso doon? Nakakaiyak yun eh. Parang yung anak yata ni Jano Gibbs yung bata. Hindi ko sure, Prof, siya. Basta Pero yun. magaling na child actor yun eh. Yung actress yung anak niya dun eh. Tapos ano ang pangalan? Aquino? Aquino ba yun? Marlo Aquino po. Pablo Aquino. Kaya shoutout kay Pablo Aquino. Sikat na sikat ng panahon namin. Kaso akala ko si Marcon Piado yung katabi. Nagbibiro lang. Baldavid naman po yun. Baldavid. Wow, Baldavid daw. All of these names I know them. Oo, yan pala ang mga itsura nila noon. Vince Season po. Ito, yung katabi ni JB Gayoso. Vince Season, I met that guy. Naging TV host. Yes. With Vince Dean Castillejo po. Tama. Vince Season.
O, Yan. sino pa ba ang mga nandiyan? Yan yung mga notable natin, ano? Yan. Noli Locsin po, The Tank. Tony Locsin. Noli Locsin. Ayun. Nung 90s prop show, dun ano rin yung PBA yung mga monikers. Diba? Oo. The Tank, The Skyscraper, The Flash, The Captain, Tapos, Flying A. dahil sa Ginebra, dahil kay Gary Granada, nagkaroon ng kantay Ginebra. Di Oo, ba? for all occasions. Pag nananalo, Diba? may kanta. Pag Pag natatalo, may kanta. natatalo, mm, Pag champion, may kanta rin. So, saan ka pa? di ba? Ayan. Apo. Ano, sabi ni Maria Nael, grabe, naalala ko pa sila lahat. Age reveal po. Ay, ano po ako, 40 years old na ako, no? Hindi ko naman tinatago yun, Maria, na ako ay 40 years old. Na si Doc ang hindi ko matanong kasi Ah, baka nagtatago eh. okay lang, bro. Parehas po tayo. 40 rin po ako. 40 rin. Ay, wow, wow, wow. Kamanos lang. Tama, tama, tama. Sige, ano pa? Ano pa? Yan. So Last siguro one. po, last one na po. Um, happy po ako, Prof, kasi given yung hobby po, nabigyan po niya ako ng opportunity na ma-meet po yung mga legends. Kuyari yung sa Gordons po, Oo. nakapag-organize po ako ng meet and greet kasama yung apat po doon sa mga Hinebra Legends. Opo. Tapos through my hobby rin po, I got to meet many of the parang immortals of Philippine basketball. Yan, sina Conchino, mga legendary players, coaches. So, sobrang ano po, sobrang rewarding po yung nadala, rewards po yung nadala po sa akin ng aking passion project. At hindi ko po na inakala rin na aabot po sa ganito yung simpleng pangongolekta lang po dati ng mga magazine. Wow. Kita mo naman yan. So, ayan, ano yan? Yan. So, actually po, ako as a collector, naghahanap po ako ng libro, yung actual na textbook po about Wow. the golden age of Philippine basketball. So, nakahanap po ako through Seb Sarmenta, Sir Seb Sarmenta. Kinonect po niya ako kay Sir Noel Albano. Kailan pinablish tong librong ito? Last year lang po, Prof. Shao. Bagong-bago pala yan, kaya hindi pa namin masyadong alam, ano? Wow. Opo. Seb Sarmenta. Seb Sarmenta ng dati Channel 4. Seb Sarmenta. Oo. Yes. I think Kasamahan si po Seb- ni Cocchino. I think si Seb Sarmenta ay history major ng UP Diliman. Yan. Seb Sarmenta. Professor po siya sa Ateneo po ngayon, si Hindi ako- Sir Seb. Hindi ako well, I might be wrong. I think Seb Sarmenta or si Seb Sarmenta nga. Ang history major. Oh, Ayan. wow. So minsan, Prof, pag nagkita po tayo ulit, I'll give you a copy of this book po. Ay, sige po, pirmahan nyo po. Pagka ibibigyan nyo ako. Salamat po. Wow. Yan, yun na yun. Okay. Ang question ko na lang, sir, ganito. Una sa lahat, ano ang mga challenges as a collector? Siguro, ano yung mga challenges? Kasi, hindi ito madali. Una, hindi ito murang hobby. Pangalawa, sa space, kawawa ka. No? So, how do you manage to para din matuto yung ating mga kababayan, how do you manage your collection? Kumbaga, yan, sige. Okay. Una po, syempre yung challenge din doon sa collecting po is una yung gastusin. Kasi ano rin po syempre we have bills to pay. Right. Tapos ito po is extra lang po siya, parang on the side po ito. So ang Right. ginagawa ko po, Prof, may nakaset po na budget. So parang every month may nakaset ako na budget, ito yung pang-collection ko. Kung naubos ko na siya, hindi meant to be. Kunyari may naubos na yung budget ko tapos may dumating. So iniisip ko, hindi para sa akin. So, Tama yung budget yun. kasi kapag kahit kumari, lumaki, ito, reminder sa akin to, eventually kung lalaki yung sweldo ko, di ba? Na parang hindi ko dapat magkaroon ka ng set budget kasi nga pagka palaki ng sweldo mo, palaki rin yung collection na binibili mo. No? So medyo nangyari sa akin yan noong unang panahon and dapat maiwasan ko yan. Ano? As a reminder to self. Sige nga, ano pa, sir? Opo. Yung challenges din po, o siguro advice rin po na may bibigay ko po dun sa mga manonood po natin na gustong mag-start ng collection din po, not just ng basketball po pero in general po in collecting, maintain good relationships po. So importante po na yung pakikisama, pakikipagkapwa-tao sa kapwa kolektor. Kasi
parang aanhin mo yung nasa iyo lahat ng item, pero kagalit mo naman yung community ng collectors, di ba? Exactly. Mangamot ka, hindi ayaw magpakita, di ba? Di ba? Well, of course, Kaya, you're kind enough, but not too kind to be abused, di ba? But yes. yun na nga, openness is important and authenticity, I think, di ba? Yes. Hindi yung parang lagi kang totoo sa sarili mo kasi pag lagi kang totoo sa sarili mo, minsan kupal ka di ba? Pero ibig ko sabihin yung maging maging authentic, di ba? Have manners but also be genuine. I think, Yes. no? I don't know paano tayo umabot sa collection tapos we're talking about dealing with people, but that is collecting. Part Yes. ng collecting ang pakikipag-deal sa tao. So siguro yung last question ko before we read the last comment siguro and to close the show. What is the future of Philippine basketball for a collector like you? That you've seen the past, you now view the present. Ano ba yung Philippine basketball ngayon? Ano ba siya? Hindi ba siya sing dakila nung mga panahon ni Patrimonio? Kumusta yung Philippine basketball ngayon? Ngayon din, next, in the future. Okay. Ngayon po, Prof. Xiao, Philippine basketball has many challenges. Kasi back then, ang biggest thing in town was basketball. Pero ngayon, ang dami ng mga bagay na nagko-compete para dun sa attention ng mga tao. Hindi Not lang necessarily sports, basketball. Not necessarily Yes. sports. Mga music icons, 'di ba? At iba pa, may car racing may mga car shows, 'di ba? May mga ganyan, may mga collection. 'Di ba? Dati ang Yes. kinokolekta ng tao, basketball memorabilia talaga. May mga ganyan. Oo. 'Di ba ngayon, ang dami na kasi dati yung mga estatwa na yon. Ngayon, ang dami nang kinokolekta, yung mga action figures ng ibang bansa kinokolekta na. So, yan yung isang challenge. Ano pa? Apo. So ngayon, given that challenge, how will we make Philippine basketball relevant pa rin doon sa ating present generation? So Oo. una, we must make sure na yung team na nagre-representa sa atin, yung national team, parang we must make it very competitive. No, hindi naman natin ini-aim agad na parang dapat gold medal tayo sa Olympics o kaya Hindi. gold medal tayo sa World Basketball Championship. But Mm. little steps. For example, itong huli, nag-champion tayo sa Asian Games. Oh. O I think kanina lang nag-champion rin tayo sa Jones Cup. So Wow. those are victories na which can set us up for even more success in the future. So ngayon, we must learn from these lessons, yung mga lessons natin dito, tsaka yung mga nakaraan din. Doon papasok yung kahalagahan ng pag-look back sa ating Philippine basketball history. Ano yung nagpapanalo sa atin noon at ngayon, and from there, kukuha tayo ng formula para maging relevant at hopefully magkaroon ulit ng golden age ang Philippine basketball. Wow. Nakakasunod ka pa ba dun sa mga bagong developments? Nanonood ka pa rin? Actually, Prof. Xiao, awa ng Diyos po, binibigyan po ako ng pagkakataon ni PBA tsaka ni Gilas na kunyari sa draft po. Nandun po ako sa draft na na-witness ko po yung PBA draft tapos nakakapagpapirma po ako sa mga player. So yung memorabilias ko po na na-enhance. Kasi aside dun sa item lang, may mga signature pa po sila Pag ng may signature mga yan, player. kaya hindi ako nahihiya, nagpapapirma talaga ako kasi iba-iba. Oo. Sige, siguro huling mga comments, si Marlon Atanasio Yubuya na isang bookseller din sa internet. Hello po. Mga pickers. Yung mga pickers kasi, di ba? Alam mo, dami kong mga libro ng mga importanteng tao, minsan pirmado ng mga presidente. Kasi yung mga namatay na mga collector, ayun, kinukuha na ng mga pickers yung mga collection nila, binebenta ulit. So yun, nakakakuha ako ng mga magagandang aklat, Ayan, okay. O ayan, salamat po. Teka, tingnan ko pa kung may mga pa tayo, may mga komento pa tayo. Pero mukhang ito si SJ ko ba ito? Okay, sorry. Mali yung nabuksan ko. Ito. Ayan, thank you. Ayan, wagan lang ako. Thank you, Paulo Garcia, kay Father Kevin Crisostomo,
Ang magkakasal sa akin, makasaysayang gabi, no? Miss pa rin natin, of course, ang isa pang magkakasal sana sa akin, pero nauna na siya last month, ano? Si Father Jeff Manlapig, Paulo Garcia, si Joe Lazaro, Christine Banique de la Cruz, si Bolt Ball, nanonood sa atin to kasi mahilig sa basketball ito. Oh. Ang presidente ng August 21 movement po. Hello, Bolt. No? Jobert Narte, si Phoebe Sibilia, Kim Ovesco, Carlos Anthony Can, JP Ngot, Benedicto Mendoza Piscasio, and Mikey Garcia. Mikey Garcia, Neutral 11 Neutral Fence. Hello, Mikey. Oo, yan. Salamat po sa inyong mga sa inyong mga ito sino pa ba? So anyway, okay na 'yan. Salamat po. So siguro po mensahe po sa ating mga kababayan po na gustong pang mangolekta ng mga iba't ibang kagamitan lalo na sa tungkol sa Philippine basketball. So una po, Prof. Xiao, maraming salamat po sa pag-guest po sa akin ngayon sa Kasaysayang Kaysaya. So very big honor for me na nandito po ako sa show po ninyo. Dati po nanonood po ako, isa po ako masugid na tagapanood nung show. So ngayon po, I'm happy na I'm here po tonight. So para po dun sa ating mga nanonood po sa collection, it's never too late po to start your passion project. No? Wow. Hindi naman po kailangan na malaki agad or engrande. Pwede po tayong mag-start sa maliit. Parang ako po nagsimula lang po ako sa konting magazine, tas unti-unti po lumago na po yung collection. So wag po kayong matakot na magsimula at magsimula sa maliliit po na bagay. Pangalawa po, wag lang po natin i-enjoy yung mismong mga item. I-enjoy rin po natin yung journey po natin. Kasi dito sa journey po nung pagkokolekta, ako po sa aking journey, sobrang dami ko pong nakilalang mga tao na gawa pong mga relationships, tsaka yung mga bonds po na na-form ko po with people from different classes po, from iba-ibang trabaho, iba-ibang yung ginagawa po sa buhay. Nagkaroon po ako nung pagkakataon na makakonect po sa kanila dahil po sa aking hobby po. At sana po kayo rin, pagdating po nung panahon, kung magsisimula po kayo nung sarili po niyong collection, mabigyan niyo rin po yung sarili po ninyo ng ganun pong oportunidad. So, yun po, Prof. Xiao. At yung pinakamasaya talaga, aside from acquiring the collection, is when you talk about it using the item, you talk history using these items. No, ibang joy ang nararamdaman ko kapag yung ba yung stamp collection ko o yung pinapakita ko yung mga libro ko, no, sa tao kapag nag-show ako na ganito halimbawa, no. So yun, Sir Miko, no, Dr. Miko Messina, thank you very much po at ayan, i-follow nyo lang si Sir Michael Rico Messina sa kanyang Facebook accounts. Sir, wag mo muna nga alis. I-play lang natin yung music tapos pagka nag-off-air na tayo, magpa-picture tayo, ha? Oo. Sure po, Sige. sir. Anyway, mga kaibigan, no, so napanood po ninyo ang ating episode. Hindi ko na ho i-clean kasi hindi ko na ho pahabain tulad ng last 2 minutes dahil sa ang last 2 minutes po napakatagal sa Philippine basketball, ano? Marami pang nangyayari diyan. Ako naman po maikling-maikli lamang po, no. Kahit hindi ako mahilig sa basketball, alam ko halaga ng basketball sa Pilipino. In fact, it's as Filipino as it could be. Hindi siya bigay lang ng Amerika sa atin. Dinefine na natin yung sarili natin. Basketball, ay pinapakita natin sa basketball ang pakikipagkapwa natin sa isa't isa. Ang ating ingenuity, ang ating pagiging malikhain, ang ating galing. No? Ang kailangan lang siguro, mas maniwala pa tayo na kaya nating mag-compete sa ibang bansa. At siguro, gawing totoo ng mga pinuno natin yung kanilang, lalo na nag-State of the Nation address si President Marcos kanina at binanggit niya rin yung tungkol sa sports, palakasan. So, sana po maging totoo yung mga ganyang pangako na patatagin talaga. At sana po kasama ho ng pagtingin natin sa kinabukasan ay kailangan tumingin tayo rin sa nakaraan. At doon natin makikita yung kadakilaan ng mga basketballistang Pilipino sa kasaysayan. At sana nga ay matayo na itong museo na ito pagdating ng panahon. Okay? So, muli po, ako po si Xiao Chua. Marami pong salamat sa inyo at lagi niyo pong tatandaan tulad ng naramdaman nating lahat ngayong gabing ito, ang kasaysayan po ay kaysaya. Bye-bye.
pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Pilipinas.